Mr. Coach Mentor Eric Santos. Palakpak guys, grabe. Napaos ako, idol. Okay. Yun. Okay, di ko makontrol yung pagka-mute eh. Si ma'am yung ano. Ay, maraming salamat po, Ma'am Josephine. Grabe naman. Hello po. Nakakataba naman ng puso, ng buong katawan yung mga sinabi nyo. Kulang pa po yun, kulang pa. Alam niyo po sa totoo lang, pinaka ano na po yun, pinakamagandang intro sa akin yun. Wow, Sa buong buhay ko po sa JC talaga. Yun, sweet yung kaka-intro ni Ma'am Josephine. No? Ma'am, salamat po ah. At maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin. At nagulat ako no kasi hindi ko ini-expect na i-request pala ako ng team po ninyo. No? Ano po nga po pala pangalan ng team? Team Amazing ba? Amazing. Yes, Good, amazing. No? Ayan, salamat po. Under Team Gilas. No? At ako naman po, hindi naman po nalalayo no sa grupo po ng Mindanao kasi marami po tayong mga kaibigan diyan. Nandiyan po yung mga matatagal na nating kasama sa JG. Siyempre po ang founder po ng Team Gilas no, si Ma'am Geneva. Yan si Idol Geneva po. Hi Ma'am Geneva. Nandiyan din po si Ma'am Aida at si Ma'am Jenny no, yung mga lagi nating kasama sa travel. Si Ma'am Josephine yan nakasama na rin namin sa travel yan. At maraming salamat din sa ating host no, napakaganda. Si Ma'am Suisen po, yun, thank you. At yun po, no, ako po ay mangi-inspire po para po sa mga first time. Marami po ba, Ma'am Josephine, dito nasa abroad? Yes. Yes po. Meron din, sir. Ayan, marami. Okay, so yung mga nasa abroad po, yung mga nasa Amerika, magandang hapon yata ngayon. O tama, no? Magandang hapon ba? O magandang gabi? No? Magandang hapon po. Ito po, no, my name is Eric Santos po. Ang aking pong background ay PT, yan, professional tambay, yan, dati po akong sabungero. At sa totoo lang po, no, ito pong negosyo po na napasok po natin pare-pareho, no? Pare-pareho naman po. Alam naman natin, hindi naman po natin ituloy. Tama? So, ito po, sharing lang ako ng screen ko, ha? Yan. Para po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, yan, my name is Eric Santos, yan, ang Blood Team Dynamic. Yan, ang aking pong background ay PT, professional tayo, so dati po din. Yan. Alam naman natin yung nakaraang pandemic, di ba? Itong pandemic na ngayon, until now, di ba? Nasa pandemic pa rin tayo. Mahirap talaga ang buhay. Maraming mga nawala ng trabaho. Maraming mga OFW, di ba? Talaga namang ganun din ang sitwasyon. Nakakatakot pa nga eh. Kasi pagka nagkasakit ka sa abroad, talaga namang di mo alam kung sino yung mag-aalaga sa iyo. So ako po, no, ako po ay, ang ama ko po ay hindi po kami lumaki na kapiling namin yung ama namin. Kasi po ang akin pong tatay, sa 8 magkakapatid, ako po ang bunso. At ang amin pong tatay, dati pong seaman na naging, nung hindi na po makapagbarko, nag-Saudi boy po. So ako po ay lumaki po no, na hindi ko po kapiling yung aking ama. At yung nanay ko lang po ang aking laging no, kasama sa bahay. Ako po ay napariwara sa buhay. Kasi napabarkada po ako. Sa totoo lang po, medyo yan, napuno po ko ng tato. Yung mga tato ko po, totoo po yan. At yan, yung mga barkada ko, alam niyo po, yung mga kaibigan ko, sabi nga nila, no, alam niyo, natutunan ko, no, totoo talaga kasi ito talagang pinanggalingan ko. Sabi nga nila, ganun ka. Tama? At napakaswerte po ng mga nanonood ngayon kasi bakit? Yung mga lagi niyo po nakakausap sa Zoom, di ba? O kesa nagti-TikTok kayo, di ba? Kesa nagpanay ang browse, sabi nga ni Sir Rene, di ba? Madaling kunin ang pangarap, kaya lang mahirap, di ba? At mas marami, mas gusto nila, no? Yung nagko-computer na lang, di ba? Mas nahihirapan tayo na gawin yung negosyo na ito, no? Especially JC. So sa totoo lang ako po, ayoko po ng ganitong negosyo para po sa mga first timer na nanonood kasi hindi po ito ang linya ko.
Diba? Yan naman yung mga palagi natin palusot eh. Hindi natin linya, wala tayong pera. Alam niyo po, kapareho niyo po, no, ako po naimbitahan lang din. Nung una, ayoko talaga. Alam niyo yung tao nag-imbita po sa akin, no? Siya po yung kauna-unahang tao sa JC. Yan, siya po yung kauna-unahan. At ako po yung pangalawang tao sa JC. Yan, ako po, inimbitahan po ko ng aking kaibigan na totoo lang kung ano-ano ng palusot, yung mga ginamit ko na salita sa kanya. Nandiyan wala akong pera, busy ako, hindi ko linya, di ba? At marami pang iba. Pero alam niyo po ba, bilib ako sa puso ng tao na to kasi hindi ako sinukuan eh. Dumating po sa punto na na kumbaga sa babae, no, parang sa babae, kumbaga napasagot din ako ng oo. Okay, nung una po hindi ko po siya pinapansin, kaya lang grabe. Talagang alam niyo po yung cellphone ko, nilolobat niya. Tawag ng tawag sa cellphone. Eh ako naman, puro ko palusot. Eh syempre, alam niyo naman, hindi ko naman to, nakwento ko nga kanina, wala naman akong idea sa mga ganitong usapin, no? Pero alam niyo po ba, sa totoo lang, wala naman tao na ayaw yumaman. Kaya lang, pare-pareho po tayo nabubulagan, tama? Nabubulagan tayo ng mga tao sa paligid natin, mga nangyayari sa paligid natin, di ba? Isa pa, wala naman tao na ayaw yumaman. Kaya lang, hindi natin alam paano natin sisimulan. Saan tayo kukuha ng puhunan, di ba? Ako, especially ako, hindi naman ako anak mayaman. Eh, alam niyo, sa totoo lang, magkano lang naman ang kinikita ng isang Saudi boy, di ba? So, alam niyo po ba, ang pinakamahirap nga sa akin yan, kasi yung tatay ko, nung hindi na makapag-abroad, okay, nag-stay na sa Manila, yung ini-expect mo na makakasama mo na yung tatay mo, di ba? Yung magandang story, baliktad yung nangyari. Kasi yung tatay ko, parang nagkaroon ng parang alam mo yun, parang laging mainit yung ulo niya. Siguro hindi siya sanay nang nasa Pilipinas siya. Siguro hindi siya sanay nang wala siyang ginagawa. At ako naman yung naiwan na lang sa bahay. Ako yung bunso. So ako yung lagi na pag-iinitan. Kaya po ako napuno ng tattoo, lumayas po ako ng bahay. For 4 years po ako naglayas. Nakitira po ako sa kaibigan ko. Nataon naman po itong kaibigan ko, nagtatato. Kaya ako po yung nagawang canvas. Napag-practicean po ako. Kaya napuno po ako ng tattoo. So ngayon po, ako naman yung tao na sa totoo lang, even yung family ko nasira dahil po sa manok. Yan na po nagsunod-sunod yung mga bisyo ko, sugal, inom, yan, yung sabong na yan. Sa totoo lang, dumating nga yung punto na yung nanay, hindi ko na nahihimas. Yung manok, lagi kong himas eh. So dumating yung punto na yung anak ko, walang vitamins, yung manok ko. Ang mamahal ng vitamins. Nagagawan ko ng paraan. Pero yung anak ko, di ba, nangangayaya. So dumating ako sa ganun na punto na hanggang yung kinakasama ko dati, hiniwalayan ako kasi nga, wala na akong kwenta. So ako naman, kahit naman ako manginginom ng araw, ako naman, free ako ng free. Actually, may anak po kami. So yung anak po namin, no, alam niyo po yung dati ko pong asawa, taga Davao din po yan. Okay? Yung anak po namin, dinala niya ng Davao. So ang kanyang pong, ang gusto niya po mangyari, magbigay ako ng sustento, papakita niyo yung anak namin. So ako naman, sa totoo lang, no, kahit ako lagi akong lasing, kasi yung anak ko po, yun yung importante sa akin sa totoo lang eh. Kumbaga, yun na yung kaligayahan ko eh. Tama na, wala na nga yung nanay, nawala pa yung anak. So nagkaroon po ako ng depression sa totoo lang. Parang sa totoo lang, ayoko na nga mabuhay eh. Dumating na ako sa puntong ganun eh. Giving up na ako talaga eh, konti na lang. Sabi ko, ayoko na talaga kasi parang, alam mo yung down na down ako. Nakita ko yung mga kaibigan ko, umasenso na pero ako wala nangyayari sa buhay ko. Yung tatay ko pa, kaaway ko pa, di ba? Kumbaga, meron pa kami samaan ng loob. Yung mga kapatid ko, iniiwasan ako kasi nga, pabigat, di ba? Walang ginawa kundi mag-inom. Hindi ko rin naman sila masisi, tama? Naligaw po ako ng landas eh. Pero alam niyo po ba, yung prayers ko talaga, very powerful siya. Alam niyo, pray ako ng pray, no? Hanggang dumating sa punto na merong pumatok. Merong opportunity na dumating. Ito nga po yung si Vice Mayor, na ikwento sa akin. Alam niyo po, yung nag-invite po sa akin dito, dati lang pong janitor sa Katayan ng Baboy. At ngayon nakakagulat talaga kasi bakit? Okay, siya na po, Vice Mayor na po siya ngayon, Honorable Vice Mayor Bernardino de la Cruz na po ng Malabon. So ngayon, no, pinakita niya sa akin itong negosyo. Noong una, tatanggi-tanggi ako kasi wala naman ako idea. Dapating yung punto na napilit din ako. So nung nakita ko po yung opportunity, actually, alam niyo sa totoo lang, nung nakita ko po JC, walang challenge eh. Walang challenge. Kaya lang ako tumatanggi, hindi ko pa pala naintindihan. Pero nung naintindihan ko na, actually hindi ako na-challenge eh. Kasi alam niyo po ba kung anong nakita niyo, yun din naman nakita ko eh.
Diba? Kung anong nakita nyo, isa sa kaliwa, isa sa kanan, may 1.5 ka, yun lang din po nakita ko. Parehong-pareho, yung 300, yun lang din po nakita ko. Yung direct mo, kapag ka merong 1.5, meron kang 300. Sa totoo lang, lamang nga kayo sa amin eh. Lalo na yung mga first time na nanonood ngayon. Bakit? Kasi kami, sa totoo lang, nagsimula kami sa JC. Oo, una-una kami. Okay, hindi po ito una-una. Hindi po kinauna ka, ikaw yayaman dito. Hindi, wala pong katotohanan yan. Sa lahat ng bagay, kahit ibang negosyo pag-usapan natin, kahit nauna ka, kung tamad ka, tama, uunahan kang yumaman ng bago na masipag. Alam niyo po ba sa totoo lang, kami nagsimula sa GC, ang product, isa lang. Alam niyo po ba kung anong product? Calbitsi. Bago po nagkaroon ng 4Green, ilang taon pa po yan? Halos 1 taon po yan. Bago po nagkaroon ng 4Green. Alam niyo, nag-i-invite kami, walang sumasali. Kasi bakit? Ang product mo isa. Tama? That time pa, kinakalibrate pa ang GC. Kumbaga, hindi pa sila Boss Joe mismo, kumbaga, kumbaga para kaming pag-eksperimentuhan eh. Kasi sila boss, syempre, nag-aaral pa lang din ang negosyo nila na itong GC, naaral pa lang din nila yan eh. Buti sila boss Joe, di ba? Marami talagang pera. Syempre kami, struggle. Sabi sa kanila, di ba? Kaysa malugi ka, mag-ano ka na lang, makipagsosyo ka na lang dito. Merong isang may-ari ng company, sinabihan sila ng gano'n. Pero sila Boss Joe, ginitian lang nila yan. Alam niyo po ba yun, yung nangantyaw kila boss, wala na, sarado ng company nila. Pero ang GC namamayagpag. Alam niyo, sa totoo lang, no, ako very thankful ako kasi dumating sa buhay ko ang JC. Answered prayer sa akin to. Pray ako ng pray. Pero alam niyo po ba nung nakita ko yung opportunity na paliwanag sa akin na maayos, hindi mo na ako kailangan baluin na todo. Alam niyo po ako kasi meron akong yung parang kapag may isang bagay na ginusto ko, talaga nang gigigil po ako. Alam niyo nung nakita ko po yung isa sa kaliwa, isa sa kanan, may 1.5. Alam niyo pag uwi ko sa bahay, hindi talaga ako makatulog eh. Hindi ako makatulog eh. Kasi talagang, alam niyo, nag-try ako matulog, talaga na-imagine ko yung 1.5 eh. Na-imagine ko yung 300, na-imagine ko na yung pwede mangyari sa buhay ko. Ang problema ko, wala akong pera. Ginawa mo ng paraan. Nagbenta pa ako ng manok. Yung binenta ko na manok, hindi ko pa manok, di ba? Kumbaga, desperado talaga ako. Gusto ko talagang kumita eh. Hindi ko pa nga tinitignan yung malaki ang kita eh. Sabi ko, kumita lang ako ng 1.5 kahit nga isang linggo eh. Isang linggo, 1.5, masaya na ako eh. Yun yung naiisip ko that time eh. Ang importante lang ako, pera. Kaya lang, wala akong pera that time. Diba? Down na down ako. So, binenta ko yung manok ng kaibigan ko. Excited ako. Punta ko na opisina, may dala akong package. Pag uwi ko, malungkot ako. Kasi bakit? Diba? Tumawag yung kaibigan ko. Sa ko dinala yung manok. So, ako naman, diba? Kumbaga, excited ka. Bigla ka ng labig. Init na init ka na eh. So, yun yung realidad na nangyari sa akin. Sabi nga, ako, naniniwala ako, pag gusto, may paraan. Tama. Ako, ginawan ko ng paraan. So, nung ginawan ko po ito ng paraan, sinumpa ko talaga sa sarili ko na hindi ako papayag na hindi ako kikita dito sa JC. Alam nyo, marami kaming kasabay. Wala na sa JC. Marami kaming kasabay. Mas maraming nawala. Mas maraming nawala nung nagsisimula kami. Pero alam nyo po ba, yung mga pangarap nyo, panghawakan nyo yan. Sa totoo lang po, lahat ng naniwala sa JC, lalong-lalo na yung mga nag-stay, tignan nyo na lang po yung mga uplines nyo. Yan, sila Ma'am Geneva, yan, sila Ma'am Jenny, sila Ma'am, tawag nito, Ma'am Aida, yan, sila Ma'am Josephine. Yan na lang po, tignan nyo. Diba? Sa totoo lang po, itong negosyo natin, hindi po ito sprint, marathon po ito. Tama, may proseso, tama. Panghawakan nyo po. Ako sa totoo lang tapatin ko po kayo. Ako naniniwala ako, wala namang mahirap sa mundo na to eh. Kung ako po tatanungin nyo wala namang mahirap sa mundo na to. Diba? Nasa Bible nga yan eh, diba? Endless supply. Diba? Siksik, liglig, umaapaw. Diba? Pero magtataka kapag nagmasid ka sa paligid mo, ba't ang daming mahirap? Diba? Endless supply, diba? Well, totoo naman, diba? Ikaw lumabas, kahit tayong lahat eh. Lumabas tayo ng bahay ngayon eh. Langhapin natin yung hangin, hindi natin tayong ubusin yan. Endless supply nga eh. Tama?
Hindi mo kayang ubusin ang blessing ng Panginoon. Ano pa? Yung tubig, inumin natin, sabay-sabay tayo. Hindi mo mauubos yan. Bumubuka